Paano ko malalampasan ang aking takot sa katapusan ng mga araw? Ang pinakamahusay na paraan upang madaig ang takot sa katapusan ng mga araw ay ang espiritual na paghahanda para dito. Una at pangunahin, kailangan mo magkaroon ng personal na kaugnayan kay Jesucristo upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1:3-16, Roma 10:9-10. Sa pamamagitan lamang niya, maaari kang makatanggap ng kapatawaran ng kasalanan at magkaroon ng kawalang hanggan kasama ng Diyos. Kung ang Diyos ay ang iyong Ama, wala talagang dapat ikabahala. Lucas 12:32. Pangalawa, ang bawat Kristiyano ay dapat mamuhay ng isang buhay na karapat-dapat sa pagtawag ng mayroon tayo kay Kristo. Itinuturo ng Efeso 4:1-3, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Ang pagkilala kay Kristo at paglakad sa Kanya ay makatutulong ng malaki tungo sa pagbabawas ng anumang uri ng takot. Pangatlo, sinasabi sa mga Kristiyano kung ano ang mangyayari sa huli at nakapagpapatibay ito. Unang Tesalonica 4:13-18. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayo mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Sa halip na matakot sa hinaharap, tinawag tayo na asahan ang hinaharap ng may kagalakan. Bakit? Kay Kristo tayo ay kukunin upang salubungin siya at tayo ay palagi ang makakasama ng Panginoon. Karagdagan pa, sinasabi ng kasulatan na hindi natin kailangan katakutan ng araw ng paghuhukom. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pagganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnayan ng parusa. Unang Juan 4:17-18. Inihayag ni Apostol Pedro na kahit na ang ating kinabukasan ay may pagdurusa, hindi tayo dapat matakot. At sakali mang usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Unang Pedro 3:14. Si Pedro at ang marami pang unang mananampalataya ay nagtiis ng maraming paghihirap at maging ang kamatayan dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Ang pagdurusa ay hindi dapat katakutan. Ito ay isang pagpapala kapag ito ay dinadala para sa pangalan ni Jesus. Ang mga hindi nakakakilala kay Kristo ay walang pangako ng kapayapaan para sa hinaharap. Para sa kanila, ang tunay na pag-aalala dahil hindi pa nila naayos ang issue kung saan sila magtatagal ng walang hanggan. Ang mga nakakakilala kay Kristo ay hindi natatakot sa katapusan ng mga araw. Sa halip, sinisikap nating mamuhay ng isang buhay na karapat-dapat sa ating pagtawag. Mamuhay ng may pagtitiwala, matyagang magdusa, na asahan ang pagbabalik ni Jesus, at magpahinga sa kaalaman ang ating panahon ay nasa kanyang mga kamay. Awit 31:15. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.